Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's another day. It's weekend. Saturday. Pahinga is real. Saturday, April 26, 2025. Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, at kami ay nakaraos, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you dahil nandiyan ka upang kami ay ingatan. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Magandang umaga na naman na kami ay makapagpuri sa inyo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Habang kami ay buhay, hindi kami magsasawang purihin ka, parangalan ka. Hindi kami magsasawang purihin ka, parangalan ka. Diyos Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At kung sino man ang maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in the name of Jesus and the Holy Spirit. Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Saturday morning, yahoo! Weekend at ngayon naman ay pipili ulit tayo ng panibagong makakatanggap ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so pinagpala na ba ninyo si Brother Eric? Dahil pagkatapos ng ating Bible study ay muli tayong mag-live para sa ating raffle draw for Team Jesus members, the Lord willing. Ayan. So, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. At tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Facebook viewers, Facebook joiners, Facebook YouTube viewers. Welcome. Ngayon ay Saturday morning, April 26, 2025. Malapit nang matapos ang April. Hallelujah. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesus. Ayan, ang ating damit. Ayan yan. Okay, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Salamat sa Diyos. At ako ay muling nagising. Ayan. So magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapay ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po at kami ay nakaraos sa buong linggo. Ngayon ay pahinga, weekend. Oh, hallelujah. Glory to God Almighty. Glory to God Almighty. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord na nag-iingat sa amin sa buong linggo. Salamat po, Banal na Espiritu, sa paggabay sa amin, sa anumang aming mga gagawin, sa anumang aming mga desisyon. You are good at all times. Oh, hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Hinihiling namin ang iyong kapatawaran, naman po ang aming mga nagawang kasalanan sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga sinasalita, sa aming mga salitang lumabas sa aming mga bibig, maging sa aming mga pagkilos. Father, forgive us. Forgive us, Lord. Help us, Lord, na maging maayos po at masunod namin ang kalooban mo. Hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. We welcome the Holy Spirit in our midst. And sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon Kristo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala na ang iyong banal na Espiritu ay nandito sa aming kalagitnaan upang kami ay tulungan,
upang kami ay gabayan, upang buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at maintindihan namin ang katotohanan. At itong katotohanan nito ang magpalaya sa amin mula sa kautusan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Didideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong pagmamahal, Diyos Ama. Ang iyong kaawaan, ang iyong kagalingan, ang iyong mga himala, ang iyong kapangyarihan na walang hanggan. Oh, hallelujah, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live. Si Tita Bets ay sariwa, galing sa higaan at ako ay naghilamos lamang para ako'y magising. At ito, walang filter ang aking cellphone. Kaya ito na ako, si Tita Bets. Hallelujah! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. So tayo ay magaganda at mga pugi sapagkat tayo ay mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so kumusta ang inyong mga umaga at inyong mga hapon? Hallelujah! Praise the Lord! Gabi. Sa akin ay mag-uumpisa pa lang ang aking umaga. Okidoki. So, nasa na ang inyong mga Biblia, where are your Bibles? Sapagkat tayo ay mag-umpisa na. Oh, ang aking buhok ay mataas na. Kaya i-move natin. Itago sa ilalim. Ayan, itago. Okay. Ayan, mga ka-Team Jesus. Okay, tingnan natin
ang mensahe. Kayo ba ay nakapagbigay na ng sacrificial offering ninyo? Give with a cheerful heart, mga ka-Team Jesus, para kay Brother Eric. Ayan. So, kay Brother Eric. Ngayon ay kahapon. Nahapon ay 4:25. Ngayon ay 4:26:25. Okay. So kahapon, mga ka-Team Jesus, ay ito yung greetings ni Pablo para sa mga taga-Efeso o sa mga taga-Ephesians, at dito sa kanyang greetings ay muli na naman niyang ipinaliwanag ang tungkol sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo upang tayo ay tubusin mula sa kamatayan. So si Pablo ay makikita natin na isa siyang totoong tagapaglingkod ni Panginoong Hesukristo, sapagkat sa bawat pagtuturo niya, hindi ang kanyang sarili ang kanyang itinataas, kundi ang itinataas niya ay si Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo ang kanyang itinataas at hindi ang sarili niya. Malalaman natin yan kung itong preacher na ito, ang kanya bang pinanghahawakan na anointing ay nanggaling sa banal na espiritu, o kaya ito ay galing lamang sa kanyang kakayahang pantao, kanyang kagalingan, sapagkat kung ito ay galing sa banal na espiritu, ang kanyang pananalita ay hindi nauukol sa kanya, no? Kundi ang kanyang pananalita, ang kanyang pagtuturo ay nauukol, nakasintro sa salita ng Diyos at nakasintro sa ginawa ni Panginoong Hesukristo sa buhay ng tao, sa buhay ng bawat isa. Hindi siya ang nakikilala, hindi siya ang nakikita ng tao, kundi ang nakikita ng tao ay ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo upang itong mga taong ito ay makaranas ng kabutihan, makaranas ng himala, ng kapangyarihan ng Diyos Ama sa mga buhay nila. So si Hesukristo ang kaniyang itinuturo, si Hesukristo ang kanilang ipinapakilala, kagaya ng ginagawa natin dito. Hindi tayo ang itinataas natin dito mga sarili natin, kundi ang itinataas natin ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo, ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga mayroon tayong John 3:16, ang batayan ng ating pananampalataya, no? So ano mang sabi nga ni Pablo, 'di ba, sa panghuling bahagi ng Galatians, wala nang mahalaga anumang mga bagay sa mundo, wala nang halaga 'yon. Maging ako, wala na rin siyang halaga. Ang mahalaga na lang ay ang ginawa ni Panginoong Hesukristo na sakripisyo para sa sanlibutan. O 'yon dapat ang ating bigyan ng pansin at bigyan natin ng, parang mayroon pa akong muta. Okay? So, yun dapat ang bigyan natin ng pansin. Okay, dito tayo sa Ephesians chapter 1, verses 13. Verses 15. Hindi maklaro. Okay. Verses 15 to 21. Verses 15 to 21. Ang panalangin ni Pablo. Okay, basahin natin itong panalangin ni Pablo, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. Excuse me. At
Sana yun. Okay. At lagi ko kayong ipinalangin. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. Ipinalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala ang ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapantayan ni numan. Okay? Hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia, na siyang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Amen. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. In Jesus' name. Amen. Ayan mga ka-Team Jesus, pag-usapan natin ang panalangin ni Pablo. So ang panalangin ni Pablo mga ka-Team Jesus, kung titingnan mo, ay hindi panalangin para sa kanya, ipanalangin niyo ako, panalangin niya, puro na lang sarili niya. Lord, na ganito ako, Lord. Lord, na tulungan mo ako. Lord, na ganito, Lord. Lord, na ganito, Lord. Lord, na ganito, Lord. Oh. So, ang panalangin ni Pablo, sabi dito, ang panalangin ni Pablo. So, ang panalangin ni Pablo ay nakasintro doon sa body of Christ. Hindi sa kanyang sarili. Kita nyo yan? Oh. Anong sabi niya? Nang mabalitaan niya na itong mga taga-Episo ay nananampalataya kay Panginoong Hesukristo, ay anong sabi niya? Oh. Lagi ko kayong pinapanalangin. Oh. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. Nasa 16 yan. So, wala siyang tigil sa pagpapasalamat sa Diyos. Lord, thank you po. At binago ninyo ang buhay ng mga taong ito. Salamat po at nakilala kanila. Oh. Yun dapat at hindi, na kung titingnan natin dito mga ka-Team Jesus, kahit si Pablo ay anointed servant of the Lord. Anointed, apostle of the Lord. Titingnan mo dito sa kanyang panalangin. Hindi niya sinasabing, ito, yan kayo ay ang aking mga tupa. Kasi may ibang mga preachers, may ibang mga pastors na magsasabi sila na ito mga tupa ko. Ito ay mga tupa ko, mga tupa ko. Hindi man ang pastor ang tupa. Ang shepherd. No? Hindi tayo tupa ng tao. Kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, halimbawa dito sa Team Jesus, hindi kayo tupa nila ni Tito Bryant at ni Tita Bets. Kayo ay mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Mga karnero tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kami ay inatasan lamang upang maging
taga-sunod, taga-silbi, boses ni Panginoong Jesucristo. We are called as the servant leaders of this ministry. Ministry ng Diyos, hindi sa amin, hindi sa atin. Ministry niya ito. Okay? So, hindi tayo tupa. So, anong ginawa? Hindi tayo tupa ng kahit na sinong tao. Tupa tayo ni Panginoong Jesucristo. So, dito, grabe ang pasasalamat ni Pablo sa Diyos na binago ng Diyos ang mga taong nasa Efeso at natuto sila sa katotohanan. Nagpasalamat siya sa Diyos. To God be the glory. Kahit kami rito, pag nag-uusap kami ni Tito Bryant na ito ang Team Jesus members, ganito, ganyan. Oh, praise the Lord. Salamat, Lord, sa pagbabago. Sabi ni Tito Bryant, nabaptismo na ba sila? May nagbaptismo na. Oh, mayroon ng mga nabaptismohan. Mayroon pang hindi. Sa mga nabaptismohan, salamat, Lord Jesus, sa mga nabaptismohan at kinatagpo mo po sila na makilala kanila, Panginoong Jesus. At diniklara nila, kahit ano pang sasabihin ng iba, kahit sabihin pa man ng iba na, ayan na, nagbago na ang relihiyon. Ayan, nagpabunyag na yan. Nagpabunyag na kasi yan. Sapagkat hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng baptism. Kaya gano'n na lamang ang kanilang, ang nasa isip nila na akala natin, nagpabunyag tayo, wala na, bago ng relihiyon. Of course, nalaman ko na ang katotohanan, mananatili ba ako sa isang relihiyon na hindi naman naaayon sa sinasabi sa salita ng Diyos? No! I'm just fooling myself kung mananatili ako sa isang relihiyon na alam kong mali at alam kong hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi ng iba na nagbago ako ng relihiyon sapagkat ako'y nagpabaptismo. Sapagkat kapag tayo ay nalaman na natin ang katotohanan, wala na tayong pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba. Kundi dahil alam natin ang katotohanan, yun ang mas mahalaga. Kaya sumunod tayo sa sinasabi ng katotohanan, hindi ng sinasabi ng tao. So, ayan ang kahulugan. Ayan ang pinaninindigan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbaptismo sa tubig upang maranasan natin ang galaw ng banal na Espiritu. So sinabi dito sa salita ng Diyos, no, ayon sa panalangin ni Pablo. So ang kanyang panalangin, no, hinihiling ko sa Diyos, yan ay nasa 17. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makikilala o makilala. Ipinanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinanalangin ko rin na malaman niyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumampalataya sa Kanya. See? Nanalangin si Pablo na ang Diyos ay buksan ng Diyos Ama itong mga isipan ng mga tao, mga puso ng mga tao upang magkaroon sila ng kaalaman, karunungan sa salita ng Diyos at maintindihan nila ang katotohanan. Matanggap nila ang mga pagpapalang nararapat para sa mga anak ng Diyos, sapagkat hindi natin natatanggap ang mga pagpapalang inilaan ng ating Diyos Ama para sa mga anak niya, no? Kapag tayo ay walang kaalam-alam sa mga pangako niya. Kaya nga kailangan natin pag-aralan ang Biblia. At kapag
kapag tayo ay kinausap ng banal na espiritu, this one, ito ang pangako ng Diyos sa iyo, kailangang ilista natin yan. O, kung dito sa Bible, ilagay nyo, o kaya may journal kayo, na maglalagay kayo, ngayon ay anong day ngayon, tapos ito ang pangako ng Diyos sa akin. O. So, kung tayo ay magdasal, mas magiging epektibo ang